Kuya, totoo ba na kahit simpleng sipon lang, delikado na agad sa pagbuntis? Girl, yes na yes. Actually, kahit hindi ka buntis, mahalagang malaman mo to. Lalo na kung may partner, kaibigan, kapamilya o pasyente kang nagdadalang tao. Kasi habang lumalaki si baby sa tiyan, naiipit ang diaphragm. Yun yung muscle na tumutulong sa paghinga. Ang resulta, kokonti ang space ng lungs mo. Kaya kahit simpleng sipon lang, parang hinihigop na lahat ng hangin sa katawan mo. Ay, ganun ba? Eh, baka hindi lang para to sipon ha? Exactly. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga common respiratory complications during pregnancy para alam natin kung ano ang dapat bantayan at paano makatulong lalo na sa mga nagbubuntis sa paligid natin. Let's go! Quick rundown na tayo sa mga komplikasyon sa paghinga habang buntis para sa kalusugan ni mommy at ni baby. Una, ang acute nasopharyngitis or common cold. Eh, paano kung sipon lang talaga? Okay lang ba yun? Nako, kahit sipon lang, hindi siya ganun kasimple kapag buntis ka. Alam mo ba, tumataas ang estrogen sa katawan mo habang buntis. At dahil dyan, barado na agad ang ilong kahit walang sakit. Tapos kung nagkasipon ka pa, mas lalo kang mahirapan huminga. So, delikado rin pala? Oo naman, kapag hindi na-manage ang sipon, bababa ang oxygen levels mo. At kapag kulang ang oxygen mo, si baby rin maapektuhan. Eh, anong pwedeng gawin? Magpahinga, huwag magpuyat. Kumain din ng masustansyang pagkain like oranges, strawberries at mangga. Kung masakit ang ulo, pwedeng uminom ng Tylenol pero huwag na huwag ang aspirin kasi pwedeng magdulot ng bleeding. At panghuli, gumamit ang humidifier at vapor rub kung gabi. Influenza or flu. Paano naman kung flu? Parang pareho lang naman yan sa sipon, di ba? Mas grabe. Ang flu ay viral infection. Mataas ang lagnat, masakit ang katawan, ubo, lalamunan, lahat na. At pag buntis ka, mas mataas ang risk ng preterm labor o kaya complications kay baby. Grabe! Serious pala talaga? Anong gamot dyan? Ang gamot dito ay Tamiflu, which is safe for pregnant women, Tylenol, para sa lagnat, at pinaka-importante, flu vaccine. Safe ito at makakatulong sa'yo buong pregnancy. Pneumonia. Eh, paano kung sobrang galana? Like, ubo na may plema, tapos lagnat. Naku besh, baka pneumonia na yan. Infection yan sa baga at kapag napabayaan, pwede kang magka-fluid build-up sa lungs tapos hirap ka ng huminga. Delikado ba yun kay baby? Sobra. Kapag low oxygen si mommy, low oxygen din si baby. Pwedeng magdulot ng growth problems or worse, stillbirth. Eh, ano naman ang gamutan dyan? Ang gamot dito ay antibiotics kung may bacteria, antivirals naman kung virus, at oxygen support or hospital care kung malala na. Asthma. Eh, kung may hika na ako dati, anong epekto sa pagbubuntis? Hala, doblang ingat dyan. Kapag may asthma flare-up, bababa ang oxygen mo. Pwedeng magresulta sa preterm labor o maliit ang timbang ni baby. So, anong gagawin ko para maiwasan? Ito ang pwede mong gawin. Gamitin ang inhaler as prescribed, iwas sa usok, alikabok o pollen, tuberculosis or TB. TB? May ganun pa ba sa buntis? Yes, sa mga lugar na crowded at kulang sa access sa healthcare, madalas pa rin ang TB. Pag active ang TB sa buntis, sobra kang mapapagod at si baby pwedeng magka-growth restriction. Eh, anong gamot dyan? Ang gamot dito ay ang mga sumusunod: isoniazid, rifampin, at ethambutol. Ito ay safe for pregnancy, pero dapat under doctor's monitoring pa rin. Pangalawa ay TB screening at chest x-ray kung may history. So, sa lahat ng iyong nabanggit, anong dapat naming tandaan? Ang kailangan nyo ng tandaan ay basta kahit simpleng sipon, huwag baliwalain. Maging alerto, kumonsulta agad sa OB, iwasan ang pagod, paninigarilyo, at self-medication. Pinaka-importante, alamin ang mga warning signs at huwag mahiyang magtanong. Punong-puno ng love ang pregnancy, pero dapat full din ng care. Alagaan ang sarili para maalagaan si baby. Maraming salamat po, Kuya, sa lahat ng inyong naibahaging kalaman. Marami po ako natutunan. Maraming salamat. Remember, health education is for everyone. The more we know, the better we care. Para sa sarili, sa pamilya, at sa komunidad. Stay safe, stay informed. Kita-kits ulit sa next video.